Hi, good afternoon. So since yung iba sa inyo is nabiyahe pa kasi nga nakapag face-to-face pala kayo. So record ko na lang itong video para at least mamaya pagdating nyo sa bahay nyo, saka nyo panoorin. So para at least pwede nyo balikan yung mga instruction sa gagawin yung first activity. So, may sinend akong link sa inyo pala kanina. Share lang ang screen. Dito po sa ating GC, nakapag-share na po ako ng link. Yun po yung ating student's profile. So dito ko po kukunin yung information nyo and then yung email. Both for A and for B. So nakapag-send na po ako ng link. Fill upan nyo po yan para po pagka nakompleto na sa responses yung mga list of students na nandito. Gagawan ko po kayo ng folder dito sa Google Drive. Dito nyo po i-upload yung mga activities na gagawin nyo for this subject, Visual Graphics Design. Yun. So siguro after this, mapanood nyo to. Pagka meron ng responses dito sa mga forms, saka pa lang ako makapag-create ng mga individual folder nyo. Okay, so let's start po sa ating first discussion. Makin ko lang yung let's. Oops. So, nung nakapag face-to-face tayo last time, sabi ko sa inyo, mag-download po tayo ng Adobe Illustrator kung meron kayong gamit na PC. Sige, discuss ko rin kung paano, baka kasi nakalimutan nyo. So, saan nyo po ba pwedeng kunin yung installer? Dito po sa Get Into PC, ito yung website. Tapos search nyo lang po ulit dito, Adobe Illustrator. Yan po. Yan, search. Tapos, pwede nyo i-download yung latest na 2024. Or pwede nyo gamitin din yung 2021 kasi po, 21 po yung gamit ko dito. So, mostly, pagkakagaya nito, kapag magdi-discuss ako ng instruction, mag-demonstrate ako kung anong gagawin. 21 yung gamit ko. So, baka po kasi pag 2024 yung ma-download nyo. Hindi ko alam kung same pa rin po siya ng workspace. Baka mamaya yung help nandito na. Pwede rin naman. Kayo mag-decide kung anong gusto nyo gamitin. So again, dito po kayo mag-download. Pag naklik niya, click nyo lang yung item, tapos hanapin nyo yung download link. Ito. So once na ma-download nyo yan, naka-WinRAR siya. Kailangan nyo po siyang i-extract para makita nyo yung installer. Tapos ang password, kapag i-extract nyo yan, 1, 2, 3 lang naman. Tapos open nyo. Tapos install nyo na dun sa PC nyo para meron na kayong at least gamit. So once na na-download na, ito po, ayun na, ito na yung lalabas. Okay. So yan, kapag na-download nyo pa, na-download nyo na, take a screenshots, tapos ipapa-upload ko yan sa inyo dito sa Google Drive folder. So since wala pa tong laman, kasi nga hindi ko pa nakukuha yung mga information, wala pa nga rin nag-fill up. Wala pa. Mamaya-maya siguro after this video. So tayo makakapag create ng mga individual. So kapag may folder na po dito sa Google Drive, yun yung po yung una nyong i-upload. And then, pakipicturean din pala po ng enrollment receipt or registration form. Tapos upload nyo rin dun sa magiging folder ninyo pag nagawa ka. Okay, so start po. Ito na po yung next na gagawin. Adobe Illustrator po muna tayo. So si Adobe Illustrator is professional vector-based design and drawing programs for creating drawings, illustrations, and artwork using a Windows or Mac OS computers. So, siya po is gumagamit ng vector-based. Pag sinabi po natin vector-based, is ito po yung mga ginagawa nating designs na hindi nagiging pixelated kahit anong stretch pa yung gawin natin. Okay, so saan po ba ginagamit si Adobe Illustrator? Used to create a variety of digital and printed images including cartoons, charts, diagrams, graphs, logos, and illustrations.
allows user to import photograph and use it as a guide to trace an object in the photograph. So yan, mostly kapag picture na, syempre Photoshop na yung gagamitin natin. Pag dito naman sa Adobe Illustrator, mostly kasi, ayan, halos mostly ito yung ginagamit na software application kapag magke-create ng mga logos. Ayan, graphs, logos, and illustration. And then allows users to import a photograph and use it as a guide to trace. Ayun, lalo na sa mga tracing and an object in the photograph. It also makes it possible to manipulate text in many ways, making Illustrator a useful tool for creating postcards, poster, and other visual designs which use text and images together. Yan. Tapos, ayan po, makikita nyo, marami siyang artboard. So, unahin muna natin to. So, get to know Illustrator. So, syempre, discuss ko sa inyo yung workspace. Ano ba yung workspace na yan? Zoom and pan. Paano ba ginagawa yan? Syempre, create a new document tapos saving your work. Okay. So, ito na po yung pinaka-activity na gagawin nyo. Sundan nyo lang. Basic pa lang naman yung papagawa ko sa inyo since na mag-i-start pa lang tayo. Meron din siguro sa inyo na marunong nang gumamit nito. Mas madali. Pero para po dun sa mga beginner, kung meron man, ayan. From the start, sisimulan po natin yan. Okay? So yan. So sa workspace, pag sinabi po ba natin workspace, ano po bang ibig sabihin yan? Parang ano po yan eh. Kung sa bahay nyo, mayroon po kayong hinahanap na gamit, kunyari hinahanap nyo yung baso, alam nyo kung saan pupuntahan. Okay, hinahanap nyo yung TV, alam nyo kung saan nakalagay, kung saan nakapwesto. So pag sinabi pong workspace, ito po yung nakikita natin kay Adobe Illustrator. Okay? So, you must be familiar with the workspace para alam nyo kapag may gagamitin kayong tools, may hinahanap kayong properties, alam natin or alam nyo kung saan nyo siya hanapin. Okay? So start po tayo dito sa taas. Yan. Yung may mga file, edit, object, type, select, effect. Ang tawag po natin dyan sa mga yan is menu bar. So dito po natin makikita yung mga additional commands para gamitin po si Adobe Illustrator. Right? Menu bar po yung tawag natin yan. And then yung next, itong second section or second layer na to, ang tawag naman po dito is control panel pala. Control panel. So dito sa control panel, nag-iiba-iba po yan. Depende po sa mga tools na gagamitin natin dito. Since na nandito na tayo, tawag naman po natin dito na nasa left side is tool panel naman. So ito yung mga iba't ibang tools na pwede natin gamitin habang gumagamit ng Illustrator. So, yan. So, hindi naman yan lahat is magagamitin natin or magagamit nyo. Meron lang naman dyan mga tools na paulit-ulit yung gagamitin. And then, syempre, didiscuss ko rin sa inyo para saan ba yan sa isa. So, itong tools panel natin, ayan, movable din siya. So, pwede nyo siyang expand o i-move kung saan nyo gusto. Pero much better, sundin natin, balik na lang natin siya. Para at least, dyan nyo lang lagi siya hanapin. Nakadock lang siya dyan. And then next natin is, ito naman yung nasa right side. Ito naman yung ating panels. So pag sinabi natin panels, ito yung mga extra layer ng panels kung saan pwede nating makita yung mga properties. Like for example, ayan, pag ginamit natin itong text tool, ayan, makikita natin yung properties ni text dito. Meron dyan, tapos meron din dito sa taas kay control panel. Ayan, iba-iba dito. So marami yan. Nakadak na ganyan. Ayan, pwede nyo siyang galawin kung saan nyo siya pwedeng ipwesto. Or pag na-close nyo siya, for example, na-close natin tong properties, tapos hindi na natin alam kung saan siya makikita, pwede nyo siyang dito, ipalabas using dito sa menu bar, window, tapos hanapin nyo lang yung properties. So, yan yung mga window niya. Pag nilagay niya, ayan, babalik siya. O tapos, since na ganyan, hindi na siya katulad kanina na naka-organize dito sa right side ng ating Adobe Illustrator, di ba? So, isa-isa nyo siya. Now, para gusto nyo, for example, din, na-close nyo lahat. Tapos, nakalimutan nyo kung ano ba yung mga pinagagalaw nyo dyan. So, pwede nyo gawin, i-reset nyo as a default. Punta lang po ulit kayo ng, dito pala, sumunod ko yun. Ito, switch workspace. So, yan. Pwede nyo siyang ibalik ng Essential Classic. So, pag naka-Essential Classic, kahit anong nagalaw natin dyan, for example,
at ito, nagalaw natin itong full panel natin, na-close natin, nawala. So natin siya ngayon nahanapin, ang dami na natin nahanapin. Pwede nyong i-reset sa Essentials Classic. Para bumalik sa dati. Yan lahat yun. Okay, so pupunta lang kayo dito sa ating switch workspace, tapos Essentials Classic lang yung pindutin. Pag Essentials naman, ganoon din, iba lang yung, pag sa Essentials, mawawala yung settings siya sa tool panel. Wala yung control panel natin sa taas. Okay. So yan, pinaka-basic, ito rin din lagi kong ginagamit is yung workspace na Essential Classic. Para meron din dito, para pag nag-select ng tools. Yan. Pwede natin makikita kung ano yung mga changes na pwede natin gawin sa tool na yun. Okay? So yun po yung tinatawag nating workspace. Yan. So next naman natin is yung zooming, zoom and pan. So dito, paano natin ina-navigate yung ating artboard or itong workspace natin. So sa zooming and panning, pag sinabi natin zoom, syempre, lalapit. Pwede tayong gumamit ng ito, hanapin natin yung magnifier tool o yung zoom tool. Pag click natin yan, makikita natin yung mouse cursor natin na magiging magnifier. By default, naka-plus sign siya. Ibig sabihin, pag click mo yung left click sa mouse, magsuzoom siya kung saan nakatutok. Ayan, magsuzoom. So kapag ka-zoom out mo naman, hold nyo lang yung Alt. Tapos magkakaroon siya ng minus sign. Saka siya magsuzoom out. Okay? Pag yung panning naman dito, pwede natin gamitin to. Ayan. Pwede rin naman scroll pala pati. Kaya lang up and down lang to. Ngayon sa baba, dito nyo gagamitin yung panning niya. Okay? Pero may shortcut. Para hindi na kayo mahirapan, dapat masanay kayo na, kasi importante to, yung controls na to, para mas madali kayo makapag-navigate or mas mapadali yung trabaho niyo sa pag-design kapag alam niyo yung shortcut nito. So pag shortcut ng zoom, hindi na natin kailangan pindutin to magnify glass. Hold lang natin yung Alt, tapos naka-hold yung Alt, saka natin gamitin yung scroll ng mouse. Ayan, magzo-zoom na siya kung saan nakatutok yung mouse cursor natin. Okay? So ayan, zoom in, yung scroll, zoom out naman, yung scroll out. Now, paano naman po pag panning? Pag panning naman, hold niyo yung space bar, tapos makikita yung mouse cursor, magiging left, magiging kamay siya. Tawag dito. Hold nyo lang, ipan nyo lang from left to right, pwede din up and down, depende po sa inyo kung saan nyo gusto po. Ayan. So again, scroll, hold yung Alt, tapos kapag panning, hold yung space bar. Yan. Yan lang po yung gagawin nyo. So yan, napaka-basic na controls po yun para mas madali yung paggagawa nyo ng designs later on. Okay? So now, dito naman po tayo sa create new document. So pag mag-create po ng new document, syempre dito tayo punta sa menu bar, hanapin natin yung file, tapos new. Okay? Now, dito mayroon na mga templates na mga size na mga artboards yung pwede natin kunin. So, for now, since na basic, first time pa lang natin, punta tayo ng print, tapos hanapin natin to letter size na papel. So, ayan po muna yung ating gagawin. Tapos, wala po muna tayong babaguhin na kahit anong settings dito. Click lang natin yung create para makapag-create tayo ng another document window. So, yan. Meron tayong, nakalimutan ko kanina sabihin sa workspace. Ito naman, nasa gitna is yung tinatawag nating document document window. And then, ito naman yung document title niya. So, yan. Hindi natin nalagyan ng title kanina, kaya untitled nakalagay. So, ito yung ating document window na yan, lahat yan. Tapos, yung puti na white space na nakikita nyo, tawag naman po natin dyan is artboard. Okay, so kung papansin nyo, isang papel lang yan kasi isang artboard lang na nakalagay. Hindi katulad dito, maraming artboard yung nakalagay sa isang document window. Okay, so yun, dito po, ayan, marunong na kayong mag-create ng new document. Tapos, paano nyo naman isa-save yung work nyo? Mag-save, siyempre, save as. Tapos, save nyo na as Adobe Illustrator. Depends sa inyo kung saan directory gusto nyo save. Okay? Okay. So now, ayun po yung ating first na gagawin. Ulitin ko lang kung paano, ha? Okay, so pag open ng AI, kailangan nyo i-perform itong zooming and panning. Tapos, mag-create ng document and save ng work. Okay, so umpisahan natin sa create new document.
So pag open nyo ng Adobe Illustrator, syempre mag-new kayo or lalabas to pala kapag ka-open nyo, kapag wala kayong file na in-open. Tapos hanapin yung print and then letter size. Nga pala, pagka gagawa kayo nito, kailangan pala is recorded. Kalimutan ko na naman sabihin. So video recorded, gamit na lang kayo ng any screen recorded sa laptop nyo, sa PC nyo. Kasi ipapa-upload ko yun sa inyo pagka nagawa ko na yung mga Google Drives folder ninyo. Para ma-check natin. Doon ako magbe-base kung ano pong grades yung ibibigay ko sa inyo sa activity, per activity na gagawin. Okay, so recorded dapat ha. So pag magsisimula, ulitin ko ulit. So mag-record muna, screen record, tapos open nyo yung AI, select file and then new document, hanapin yung letter size, ito, na papel, tapos wala naman kayong babaguhin dito sa settings, then click create, dapat recorded na. Tapos gamit lang muna kayo ng text tool. Sulat nyo yung full name ninyo. Tapos, lagyan nyo na rin ng, since na ito yung activity natin, number 1, prelim, number 1. Yan. So medyo maliit siya, pwede nyo siyang, ayan, pwede nyo siyang palakihin. Depende dito sa control panel natin. Makikita natin dito yung mga font size, font style, and then yan, kung anong alignment na gusto nyo. Sobra na siya sa papel. Tapos pag gusto nyo siyang i-move, gamit lang kayo lang selection tool. O, ayan. So nakapag-create na kayo ng new document. Tapos ayan, nalagyan nyo na po ng pangalan. Now, kailangan nyo lang din i-perform yung ating zoom and pan. Gagamit tayo ng demonstrate ko kanina. Yung shortcut ha. Hold nyo yung Alt, tapos gamit ng scroll. And then, sa panning naman, hold nyo yung spacebar, tapos ipanning nyo lang na ganyan. Habang naka-record, habang naka-screen record kayo. Gaya na din ng ginagawa ko ngayon. Zoom lang din itong gamit ko. Meron naman siyang recording. Yan. Tapos, pag na-perform nyo na yan, may pangalan na din, prelim activity number 1, save na. Dito na tayo, saving your work. So, paano natin siya isi-save? Siyempre, file, save as. Yan. Tapos, lagyan nyo ng last name nyo. PA1 muna pala, para mas maganda. PA, prelim activity number 1, tapos, pwede ba dash? Last name. Save nyo na yan, kung saan nyo gusto. Okay, so wala namang babaguhin pang settings dito. Okay nyo lang. Ayan, tapos, masasave nyo na yan. O, pag na-save na, hanapin yung directory. Kapag nakagawa na ako ng folder ninyo, individual folder dito sa Google Drive, doon nyo po siya i-upload para ma-check ko kung nakapag-gawa ba kayo nung first activity na kailangan gawin. Yun. Yun lang muna sa ating first activity. Sunod-sunod natin yan. From the basics, from the scratch, gagayad ko kayo kung paano kayo gagamit ng Adobe Illustrator. Okay? So yun lang muna siguro. Sana naintindihan nyo. Kung di nyo naintindihan, pwede nyo i-rewind. Mare-rewind naman yan. Okay? So yan. So nirecord ko na paratis yung mga malilate. Pwede nyo nang ulit-ulitin na panoorin kung meron kayo hindi naintindihan. Okay, so hanggang dito na lang recording. Pagka nakapag-create na ako ng, pag wala pa kayong Google Drive document, itago nyo yung gawa nyo, saka nyo i-upload kapag nakapag-create na ako ng folders ninyo sa Google Drive. Okay, so hanggang dito na lang. See you next week.